Guys, have you checked your G-Loan offer and G-Gives offer by GCash? Well, maniniwala ba kayo na si G-Loan ay nag-o-offer ng as low as 2.59% monthly? Kasabay nga ng pag-i-increase po ni G-Loan ngayon, no, is itong si G-Gives din, which is alam naman natin na silang dalawa ay powered by Fuse Lending. Pareha silang dalawa, nag-o-offer sila ng pa-increase ngayon. Kaya kung hindi nyo pa na-check yung account nyo, check nyo. Lately po, no, may text sa akin si G-Loan. Offer daw niya ako ng 15,000 pesos. Which is ang G-score ko po ngayon, ha? Currently, ang G-score ko is 631 lang. So, ayos lang din naman, no? Mataas na siya. Which is yung G-score din naman na yan. Yun din yung G-score ko nung may offer ako ng 3K, 5K, 7K. Mataas na to, Day. Mataas na yung offer ni G-Loan sa akin ngayon na 25,000 pesos. At pinag-iisipan ko nga kung ilo-loan ko siya. Kasi nga, diba, baka bumagsak na naman ako sa 3,000. Pero syempre, utang is a responsibility. Pag-isipan muna natin. Whereas yung G-Gives ko naman ngayon, hindi naman ako nagugulat sa G-Gives kasi mataas talaga mag-offer si G-Gives. Which is ngayon po, meron silang offer sa akin na 30,000 pesos. Mas mataas nga mag-offer si G-Gives talaga kaysa kay G-Loan. Kasi kay G-Gives, na-experience ko ng up to 100,000 pesos yung in-offer nila sa akin. Well, in this video, magkakaroon lang po ako ng update regarding G-Loan, regarding their interest rate. Legit ba talaga na ganun kababa yung interest rate ni G-Loan na kaya niya magbigay ng ganun kababang interest rate? At ikukumpara ko po yung aking G-Loan sa other G-Loan, no, para makita nyo yung pagkakaiba as well as our G-Gives. Kung magkano din yung interest rate niya at naka-cash out ba si G-Gives. Yan yung gustong-gusto nating lahat. Yung ma-convert sa cash itong si G-Gives. Paranda sa video, no, isi-share ko lang talaga sa inyo yung nagiging update dito and some tips, some information na kailangan nyo malaman. Kay G-Loan at saka kay G-Gives, hindi po ako magkakandak ng tutorial dito on how to convert G-Gives to cash, G-Loan to cash. So, mag-share lang po ako sa inyo ng information regarding nga po sa update ngayon lang itong si G-Loan tsaka si G-Gives. Few days nga, nag-text sa akin tong si GCash regarding G-Loan nga na I can borrow na daw of 15,000 pesos daw kasi diba magbo-back to school. Expect natin talaga na magkakaroon talaga sila ng multiple offers ngayon kasi ganun din last year ganun din si G-Loan tsaka si G-Gives. And then, nung inopen ko nga yung aking G-Loan account ngayon, guys, nagulat talaga ako na pwede na pala akong mangutang dito up to 25,000 pesos. So far kasi ito pa lang yung pinaka-highest offer po sa akin ni G-Loan ngayon. And guess what, ha? Meron na akong loan terms po na payable daw from 6 months to 12 months to pay. And then, ang interest rate, kung mababa siya, guys, 2.99%. Monthly lang po ito, ha? And then still, ito yung pinaka-ayaw ko talaga sa G-Loan. Yung processing fee nila na 3%, pwede namang 1% lang. Mataas na to siya sa akin kasi itong si G-Loan, hindi po siya buong matatanggap kasi ibabawas na nga. One time lang naman po itong 3%. Pero malaking bagay na rin kasi. Malaking bagay na rin sana ito. So here po, kapag po nag-loan ako ng 25,000 pesos, nakita niyo ba yung installment plan ko? Isa lang yung option ko dito, guys. 12 months to pay lang po ang choice ko. Pero the good news po is 2.59% monthly interest lang. Legit, guys, na nagbibigay po talaga si G-Loan ng ganito kababang interest. Sulit na talaga tong kay G-Loan kasi alam naman natin sobrang legit to. Legit na legit po itong si G-Loan at reasonable din naman talaga yung interest rates niya. Kaya lang, itong 25,000 pesos po na offer po nila sa akin is meron nga po silang binabawas na processing fee na 3% which is 750 din yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo na malaking bagay. Mabigat na siya, guys. 750 pesos ang laking bagay, no? Well, kapag binabaan po natin yung ating loan amount sa G-Loan, bababa din po yung ating installment term po. Like this one. Kung 15,000 pesos lang yung ilo-loan ko, no, 9 months to pay lang po yung offer nila sa akin na meron po akong interest rate dito na 2.89%. Okay na din, diba? At kapag 5,000 lang po yung niloan ko dito na po lalabas yung 6 months to pay. Well, sa 6 months to pay nga po, 5,000 na loan amount, meron ako interest rate na 2.99%. Good pa rin siya, diba? Mababa pa din. Well, iba-iba po kasi yung offer natin, no? Just like me, 25,000 yung offer po sa akin. Then sa husband ko naman, meron siyang G-Loan offer po ngayon worth 15,000 pesos. And then, payable lang po yung sa kanya na 9 months to pay. And then, ang interest rate na ino-offer po sa kanya is 3.99% monthly and as well as may processing fee pa rin na 3% standard. Yun, magkakaiba po kami ng offer. So again, yung husband ko, 15,000 pesos, 9 months to pay, 3.99% monthly interest rate. Ako naman, 15,000 pesos, 9 months to pay, 2.89% interest rate monthly. So ang pinagkaiba po nilang dalawa is the interest rate. So magtataka kayo, bakit ganun? Paras naman sila na 15,000 pesos, magkaiba sila ng interest rate. So bakit nga ba? So this is because magkaiba po kami ng loan offer. Ang loan offer po kasi
kasi 25,000 pesos. Sa husband ko, 15,000 pesos lang. So, ganun siya. And every individual may vary po kasi depende po talaga yun sa assessment din po ni FuseLend. Iba-iba po kasi ng eligibility dito. Meanwhile nga, no, nagkaroon ng text message sa akin itong si G-Gibbs. Sabi niya, congrats, pinataas pa namin ang iyong G-Gibbs credit limit. Sakto daw pang bakasyon. Pero may validity lang siya, no. Binibigyan niya ako ng up to April 7 daw. Kung hindi ko daw magamit, possible ata nabababa siya or mag-iiba siya. Which is nga, as I've checked nga, may G-Gibbs, meron silang offer sa akin na 30,000 pesos. Ang minimum amount to spend yan, na-offer niya sa akin, 1,000 pesos lang. Ang baba, no, buti na lang, no, 1,000 pesos yung minimum amount to spend niya ngayon. So, mas madali tayong makautang dito kasi 1,000 pesos lang pwede na. At ang maganda sa G-Gibbs, guys, kung sakaling 1,000 lang yung uutangin ko dito, meron silang 2 months to pay. At ang interest rate ko po is 4.54% monthly kasi 2 months to pay lang. Pang isasagad ko naman pong utangin ng 30,000 pesos nyo. Alam nyo ba, si G-Gibbs nag-offer ng up to 24 months to pay? Ang haba nun, 2 years to pay. So kapag sinagad ko ng 30,000 pesos, meron silang loan term sa akin na 12 months, 18 months, 24 months. So pipili ka na lang dyan kung ano yung kaya mong bayaran. Pero pare-parehas lang po sila ng interest rate. 3.99% monthly kahit pa 12 months to pay ka, 18 months to pay ka, 24 months. 3.99% ang interest niya pa din. So ngayon, ito yung pinaka-exciting part dito na gustong-gusto nyong malaman regarding G-Gibbs to cash conversion. So again, hindi ako magkakonduct ng tutorial dito ha. I-share ko lang sa inyo yung info na alam ko kung pwede ba siyang i-cash out. Pwede ba talaga? So the answer is yes. Pwede po siyang i-cash out. Madami na pong payment channels or mga ways ngayon para i-cash out itong si G-Gibbs. So unang-una po dyan is through GCash Pera Outlet. So very legal way yun. Pinapayagan po talaga ni GCash yun. So pangalawa, by the use of credit card. So, napakadali gawin yan, guys. Madami na rin tutorial sa YouTube kung paano gagawin yan. So, depende na lang kung anong credit card na available sa inyo. Pangatlo, which is ito yung hindi ko nire-recommend ha. Doon madami na talagang gumagawa nito at marami na rin talagang pumapatol nito. So, this is Baya Traders. So, napakadaming traders ngayon online. Lalo sa Facebook, maraming Facebook groups yung gumagawa nun. Isa din ako sa mga nag-i-inquire niyan before regarding G-Gibbs to cash convert. At hindi ko po may recommend sa inyo yung interest rate niya charges nila. Nakamamahal yung mga services fee nila. Imagine ha, 25 to 35% yung kanilang binabawa sa G-Gibbs mo. Papayag ka na ganun kataas. Of course, iba pa yung interest rates ha, na binabayaran mo sa G-Gibbs once na mangutang ka dito. Kaya hindi ko talaga sila nire-recommend kahit magustong-gusto natin sila i-cash out. Tell ko ako sa inyo, no, lagi ko talagang nire-recommend, which is the very, very legal way. Gamitin niya sa G-Gibbs, no, as payment method. Tapos, yun lang yung pinaka-safest way para mas makatipid tayo. Kasi ganoon din naman kakash out nyo, tapos ipapambili nyo ng gamit, ng pagkain, bibili tayo ng gadgets, furnitures, foods, groceries, medicines, and etc. So, hindi na natin kailangan mag-down payment. Halos lahat na po kasi ngayon ng store, lalo sa mga malls, is tumatanggap po sila ng G-Gibbs as payment method. So, ano pang magiging excuse nyo? Well, and that's all for G-Loan and G-Gibbs update. Comment down below naman po yung mga offers nyo ngayon, yung interest rates nyo sa G-Loan at G-Gibbs ngayon, na-increasean din ba kayo katulad ko, and kumusta yung experiences nyo dito ngayon. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button for lahat po ng videos ko sa updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!